Mga kaastig, ang pelikula ng ating mapapanood ay ang Orphan. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikula kung saan makikita ang mag-asawang sina Kate at John, ang nagmamadaling pumunta sa hospital dahil si Kate ay nakakaramdam ng pagdurugo o paglalabor. Si Kate ay isinakay sa isang wheelchair at si John naman ay abala sa registration area para ayusin ang mga papers. Hindi nagtagal, napansin ni Kate na siya ay dinudugo na, kaya't ipinasok siya sa isang operating room upang simulan na ang pagpapaanak sa kanya. Hindi niya namalayan na siya ay nagising na lang sa isang operating room na napapalibutan ng mga medical staff pero sa pagkakataong yun wala pa ang asawa niyang si John sa kanyang tabi. Si Kate ay nakaramdam ng kakaiba at para bang hindi niya maintindihan ang mga nangyayari sa kanya, at sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng isang nurse sa kanya na patay na ang kanyang anak, kaya hindi makapaniwala si Kate sa nangyari. Si John ay pumasok na may dalang isang video camera at sinimulang kuhanan ng video ang panganganak ng kanyang asawa na para bang walang nangyayaring masama. Nagsisigaw si Kate habang binibigay ng nurse sa kanya ang kanyang patay na sanggol, at biglang nagising siya sa kanyang masamang pagkakahimbing, ito pala ay isang panaginip lamang. Siya ay tumayo at pumunta sa salamin ng banyo upang tignan ang peklat sa kanyang tiyan, pagkatapos, siya ay may kinuhang isang gamot at ininom ito. Kinabukasan, si Kate ay pumunta sa isang psychotherapy kung saan si Dr. Browning ay ipinaliwanag sa kanya na ang mga bangungot na tulad ng kanyang naranasan ay normal lamang, sapagkat naranasan niyang mamatayan ng sanggol. Nag-aalala si Kate kung ang bangungot ba na kanyang na-experience ay tungkol ba sa pagkamatay ng kanyang anak, o dapat na ba siyang mag-ampon ng isang bata sa lalong madaling panahon. Iniisip ni Kate na baka hindi pa siya handa na mag-ampon ng isang bata. Nakwento ni Kate sa therapist na nagbabalak siyang bumili ng alkohol para makalimot sa mga pangyayari. Ngunit sinabi sa kanya ng doktor na mas mabuting huwag na niyang subukan. At tungkol naman sa pag-aampon, sinabi ng therapist kay Kate na siya ang magdedesisyon kung mag-aampon ba ito o hindi. Pagkatapos nito, sinundo ni Kate ang kanyang anak na may hearing commodity na si Max sa paaralan. Nang papauwi na sila sa kanilang bahay, hindi sinasadyang ma-distract siya sa mga nakita at huminto, kaya halos mabangga sila ng isang truck. Pagkatapos, nang makauwi na sila sa kanilang bahay, ginamit ni Kate ang isang piano at nag-compose siya ng isang musika. Hindi siya makapag-focus dahil sa ingay kaya't lumabas siya at nakita niya si Max na naglalaro ng basketball sa pader. Sinigawan ni Kate si Max na huminto at humingi naman agad ng sorry si Max. Dumating ang asawa niya na si John sa bahay kasama ang isa pa nilang anak na si Daniel at naglaro silang tatlo ng basketball. Sa gabi, pinapatulog na ni Kate si Max ngunit gusto ni Max na basahan muna siya ng isang storybook, at ang kwento sa storybook ay tungkol sa isang batang namatay kaya itinanong ni Max sa kanyang ina kung magkakaroon pa ba siya ng bagong kapatid na babae. Bago matulog si Kate, uminom muli siya ng isang tablet na gamot. Sila ni John ay nasa kwarto na at pinag-uusapan nila ang tungkol sa balak nilang pag-a-adopt ng bata. Sa huli, nakapagdesisyon na si Kate na itutuloy nila ang kanilang pinaplano. Lumipas ang ilang araw, bumisita sila sa isang orphanage at nakita nila si Sister Abigail at sinabihan silang maningin sa paligid. Si Kate ay nanatili sa first floor at pinagmamasdan ang mga batang babae na naglalaro, habang si John naman ay nagpunta ng second floor. Sa itaas, may narinig siyang isang batang babae na kumakanta kaya pumasok si John sa room kung saan nakita niya si Esther na nagpipinta. Ikinwento niya ang kanyang kahanga-hangang karanasan tungkol sa kanyang ginagawang painting, habang papunta sina Kate at Abigail sa room. Ipinakilala ni John si Esther sa kanila at nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Esther na walang nakikipag-usap sa kanya dahil siya ay naiiba, dahil dito, kaya napalapit ang kalooban ng mag-asawa sa kanya. Kinausap nila si Sister Abigail tungkol sa balak na pag-ampon kay Esther. Sinabi ni Abigail sa kanila na siya ay orihinal na galing sa Russia at ang mga taong nag-ampon at nagdala sa kanya sa US ay namatay dahil sa sunog.
Sa isip ni Sister Abigail, ang batang babae na si Esther ay may kakaibang katangian. At sumang-ayon naman si Kate dito, pagkalipas ng 3 linggo, sinundo nila si Esther sa bahay ampunan at nagpaalam na kay Sister Abigail. Habang nasa kotse sila, tinuturuan ni Kate si Esther ng sign language. Nang makarating sila sa bahay, tuwang-tuwa si Max na makita sila. Agad na nagpakilala si Esther kay Max at tinanong niya kay Kate kung gaano kalakas ang pandinig nito at sinabi ni Kate na tama lang at sapat upang basahin ang labi ng mga tao. Nang pumasok sila ay agad silang sinalubong ni Lola Barbara at ni Daniel. Nang gabing yun nakatanggap ng regalo si Esther mula sa pamilyang nag-ampun sa kanya, maliban lamang kay Daniel na tila ba naiinggit at nagseselos kay Esther. Lalo na nang yakapin ni Esther si John at nagpasalamat. Lumabas si Daniel at siya ay pumunta sa treehouse kasama ang kanyang mga kaibigan at pinagmamasdan nila ang mga dirty magazine. Samantalang si Esther at Max naman ay naglalaro sa snow, habang pinag-uusapan ni Barbara at Kate ang mga plano para kay Max at plano niya ulit magsimula sa pagtuturo kapag naayos na ang kalagayan ni Esther, at tila nakaramdam ng pagka-disappoint si Barbara kay Kate sa kanilang napagpasyahang pag-aampun. Sa gabi, may nagbabadyang bagyo ng gabing yon, habang si Kate ay nag-aayos na para matulog. Si Esther naman ay nagising at pumunta sa kwarto ni Max. Nasa kalagitnaan ng lovemaking sina John at Kate, nang may narinig silang kumakatok mula sa kanilang pinto at ito ay ang 2 bata na nais matulog sa tabi nila, at natulog sila ngunit gusto ni Esther na matulog malapit kay John. Kinabukasan, silang lahat ay handa nang umalis sa bahay para pumunta sa paaralan. Nang si Esther ay pababa ng hagdanan na may suot na fancy dress, nakita ito ng magkapatid kaya nagtawanan sila. Sinisigurado naman ni Kate at tinanong kay Esther kung nais niya bang suotin talaga ang dress na yun sa school nila, at sumagot naman si Esther na wala namang masama sa pagiging kakaiba at sa kanyang napiling kasuotan. Kaya pinayagan na ni Kate na suotin ni Esther ang dress na yun. Nang makarating na sila sa school, binati at ipinakilala siya ng kanyang guro sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos, ang isa sa kanyang kamag-aral ang biniro siya at pinagtawanan. Sa bahay, ng araw na yon, sina Esther at Max ay naglalaro sa isang frozen lake nang lumabas si Kate na sumisigaw at binabawal ang kanilang ginagawa, habang si Daniel naman ay naglalaro ng paintball gun at pinatamaan at binaril ang isang ibon. Nang makita ito ni Esther at Max, agad nilang nilapitan siya na lubhang nagpagalit sa bata, pero may binigay na isang malaking bato si Esther sa kanya at sinabing patayin na ito ngunit ayaw naman ni Daniel at tumanggi ito kaya't si Esther na ang gumawa at pinatay ang ibon para sa kanya. Kinahapunan, habang si Esther ay naglilinis na at naliligo sa banyo, pumunta si Kate sa kanyang kwarto upang ilagay ang kanyang mga nalabang damit ng bata. Ngunit habang nag-aayos ay may nakita siyang lumang Bible na nakastock sa loob ng drawer nito. Hindi niya narinig si Esther na papalabas na ng banyo, habang tinitignan ni Kate ito at hindi niya sinasadyang makita ang isang picture ng isang lalaki na nakaipit dito. Nang nasa school na si Daniel, siya ay pinagtawanan ng kanyang mga kaibigan ng dahil kay Esther, kaya't nang makasalubong nito si Esther ay tinulak niya ito, at nahulog ang mga dalang aklat ni Esther, ngunit nang pupulutin na niya ang mga ito, biglang inagaw sa kanya ang Bible ng isang batang babae at pinag-agawan nila ito hanggang sa masira. Nagmamadaling pinupulot ni Esther ang mga piraso ng papel, ngunit hinawakan ng babae ang kanyang choker at sinabihan siya na parang aso, nang dahil dito biglang sumigaw ng malakas si Esther dahil sa galit. Pag-uwi sa bahay, tinuturuan ni Kate si Esther kung paano gamitin ang piano. Habang siya ay tumutugtog, biglang tinanong ni Kate ang mga nangyari sa kanilang paaralan kanina, ngunit ayaw na itong pag-usapan pa ni Esther. Pagkatapos, binigyan ni Kate ng isang scrapbook si Esther na sinimulan na niyang gawin para dito, nang biglang tanungin siya ni Esther tungkol sa sanggol na anak niyang namatay. Kinuwento lahat ni Kate ang mga nangyari habang ipinapakita sa kanya ang mga roses kung saan nila inilagay ang abo ng kanyang anak. Pagkatapos ng dinner, sa pag-aakala na natutulog na ang mga bata, nagkaroon ng intense romance sila Kate at John sa kusina. Nang biglang lumitaw si Esther na siya namang ikinagulat ng mag-asawa. Kinabukasan, si Kate ay pumunta kay Esther upang kausapin siya tungkol sa nakita nito kagabi. Ngunit wala man lang itong epekto kay Esther habang siya ay nagpipinta. Sinasabi ni Esther na alam niya ito at wala silang dapat ipag-alala. Nag-uusap sila Kate at John at sa kanilang palagay ay dapat nilang dalhin si Esther sa isang therapist. Sa palagay ni John,
ay sobra namang overreacting si Kate para dalhin sa isang therapist si Esther para lang sa mga nalalaman nitong dirty words. Pagkatapos, dinala ni John si Esther sa isang park at habang sila ay nasa swing, may isang babae na lumapit kay John upang mag-flirt sa kanya. Samantala, pumasok din ang batang nambubuli kay Esther sa playground. Ang pagtingin at atensyon ni Esther ay nahati sa pagitan ng bully at ng babaeng nakikipag-usap kay John. Takot pala ang bully kay Esther kaya nakatingin ito sa kanya habang naglalaro ito sa castle. Gustong sumakay ng bully sa slide nang biglang itinulak siya ni Esther na naging dahilan ng pagkabali ng kanyang binti. Nakita ni Max ang mga pangyayari. At nung dinner ng gabing yun, kinausap ni John si Esther tungkol sa nangyari, at pinatotohanan ni Max ang kwento na nadulas lang ang babae. Bago kumain, nagdasal muna si Esther at si Max, mas naiintindihan pa niya ang sign language kaysa kay Daniel. Inaasar siya nito at sinimulan nitong tawagin ang kanyang pangalan kaya nakialam ang kanilang mga magulang. Si Daniel ay nagalit at nagmumura habang umaalis palayo. Bilang parusa, nilagyan ni John ng lock ang treehouse ni Daniel. Pagkatapos, nagpunta si Kate sa isang store kasama ang mga bata nang bigla siyang tawagan ni Sister Abigail. Ayaw makipag-usap ni Esther sa kanya at tinanggihan ito, ngunit patuloy na kinausap ito ni Kate. Umatras muna at pumunta sa isang tabi si Kate at sinabi kay Sister Abigail ang lahat ng mga nangyayari. Habang binabasa ni Max ang mga sinasabi sa labi ni Kate, ipinaliwanag niya agad ito kay Esther at sinabi na siya ang pinag-uusapan nila. Nang gabing yun, ginamit ni Esther ang piano at pinatugtog ito ng napakagaling, na siya namang ikinagulat ni Kate. Itinanong niya kung bakit nagpanggap si Esther na hindi marunong gumamit ng piano at sinabi naman ni Esther na ginawa niya ito para sa kanyang kapakanan. Nang gabing yun, nagkaroon ng matinding away sina Kate at John tungkol kay Esther at tila ba mas lalong lumala ang kanilang pag-aaway at wala ng kontrol. Narinig ito ni Esther sa kabilang room at para bang nasisiyahan pa siya. Isang araw, si Sister Abigail ay bumisita at kinausap niya ang mag-asawa, at ito ay tungkol kay Esther na kung saan iniisip niya na para bang may mali sa bata. Ibinahagi niya ang ilang mga bagay na maaaring nagawa niya sa nakaraan, tulad ng pakikipag-away o pananakit ng ibang bata. Narinig lahat ng batang si Esther ang mga napag-usapan at siya'y lumapit kay Max, na tila bang humihingi ito ng tulong upang hindi siya kunin ng madre. Iniisip ni Kate na maaaring may katotohanan ang mga sinasabi ni Sister Abigail, ngunit sa palagay ni John, masyado lamang siyang overreacting. Nagsuggest si Kate na dalhin siya sa isang therapist at sa pagkakataong yun ay pumayag na si John. Samantala, inutusan ni Esther si Max na hanapin ang susi ng treehouse, ngunit may balak pala itong kunin ang isang baril mula sa taguan ni John. Tinanggal ni Esther ang mga bala mula sa revolver, at nag-iwan siya ng isa sa loob. Itinutok ni Esther ito kay Max, na ikinatakot naman ni Max. Habang paalis na si Sister Abigail at sumakay na ito sa kanyang sasakyan. Nagbalak si Esther na dalhin si Max sa isang tulay at sinabihan si Max na takutin nila si Sister Abigail para hindi na ito bumalik. Habang umaandar ang kotse, biglang tinulak ni Esther si Max sa dadaanan ni Sister Abigail at muntikan ng mabundol ito at umikot ang kanyang kotse at nabangga sa isang puno sa kadahilan ng pag-iwas sa bata. Bumaba ang madre sa sasakyan at nakita niya na umiiyak si Max, habang kinakausap biglang pinalo ni Esther si Sister Abigail sa ulo gamit ang isang martilyo. Pagkatapos, sinabihan niya si Max na tulungan siyang buhatin papalayo si Abigail sa daan. Binuhat nila ito at dinala sa gilid, ngunit buhay pa rin ito, kaya tinapos na ni Esther ang buhay nito gamit ang martilyo. Silang dalawa ay bumalik na sa treehouse kung saan itinago ni Esther ang duguan niyang damit at ang hammer na ginamit niya para patayin si Sister Abigail. Sinabi niya kay Max na ipapadala rin siya sa kulungan dahil tinulungan niya ito sa mga krimen na ginawa niya. Pagkatapos, para kumalma ang bata, sinabihan niya rin ito na isa siya sa nagmamahal sa kanya. Nakita sila ni Daniel na pababa mula sa treehouse kaya nagtago ito, ngunit hindi niya alam na nakita rin siya ni Esther. Nang gabing yun, pumasok si Esther sa kwarto ni Daniel na may dalang matalim na scalpel na nagbabanta sa kanya na huwag siyang magsasalita o magsusumbong, kaya sa sobrang takot na ito sa kanyang pajama. Kinabukasan, dinala ni na John at Kate si Esther kay Dr. Browning. Habang nag-uusap sina Esther at Dr. Browning, naghihintay naman sa labas ang mag-asawa. Sinabi ni Dr. Browning na wala namang anumang mali kay Esther, ngunit ang totoong problema ay si Kate.
Sa palagay niya, hindi sapat ang pagiging ina ni Kate at ibinabaling niya ito kay Esther. Sumang-ayon naman si John sa kanyang paliwanag. Nang nakabalik na sila sa bahay, may natanggap na tawag si Kate mula sa ampunan at sinabi sa kanya na si Sister Abigail ay hindi pa bumabalik simula nung nakaraang araw. Pagkaraan, nakatanggap sila ng balita na ang mga pulis ay natagpuan ang bangkay ni Sister Abigail sa lugar kung saan iniwan siya ni Esther. Sinabi ng isang pulis kay Kate at John na wala silang mga sospek kung sino ang pumatay kay Sister Abigail. Pinaglalaroan ni Esther ang ilaw ng aquarium sa kanyang kwarto na nagpapakita ng isang nakakatakot na larawan na naglalaman ng isang bahay at pamilya. Naghahanap ng impormasyon si Kate sa online tungkol sa mga bata na may personality disorders at ibinahagi niya ang kanyang mga natuklasan kay John pero hindi na naman sumasang-ayon si John sa mga sinasabi ni Kate at sinabi niya dito na hindi na siya makikipagkita kay Dr. Browning kahit kailan. Napapaisip si Kate kung sino si Esther kaya tinawagan niya ang bahay ampunan sa Russia, kung saan nanggaling si Esther. Nang tumawag siya, nalaman ni Kate na wala siyang mga record na pumunta siya sa bahay ampunan bago ito dumating sa US. Kinabukasan, ginising ni John si Esther para sana dalhin siya sa dentista, pero dahil ayaw pumunta ni Esther ay pinangako ni John na sa ibang araw na lamang sila pupunta. Pagkatapos, habang nagpe-painting sila Esther at John, sinabi ni Esther sa kanya na sa tingin niya na para bang hindi siya gusto ni Kate. Samantala, habang hinahatid ni Kate ang mga bata sa paaralan, tinanong niya sila kung may nagawang masama si Esther sa kanila. Dahil sa takot, nagsinungaling sila at sinasabing wala naman siyang nagawa sa kanila. Sa gabi, pinuntahan ni Esther si Kate sa kusina at sinabi na may regalo siya para sa kanya. Binigyan niya si Kate ng mga rosas na kinuha ni Esther galing sa abo ng namatay na anak ni Kate. Nagalit si Kate sa kanya kaya hinigit nito ang kanyang kamay. Pagkaraan, sinabi ni John kay Kate na siya ang may kasalanan. Pagkatapos, pumunta si Esther sa garahe at binali niya ang sarili niyang kamay. Nang bumalik siya sa kama, tinawag niya si John at sinabi na masakit ang kanyang kamay at nang tingnan ni John ang kanyang braso, nakita niya na may bali ito. Kinabukasan, pag-uwi nila galing sa doktor, inihiga ni John si Esther sa kanyang kama. Nang pumasok si Kate sa kwarto, kinausap siya ni John, pero sinabi niya na hindi niya naman hinawakan ng mahigpit si Esther sa kamay. Nang sumunod na gabi, sa sama ng loob umalis si Kate para bumili ng 2 boteng wine, nalasing siya dito ng kaunti, kaya itinapon niya ang natirang alak sa lababo. Kinabukasan, hinatid ni Kate ang mga bata sa paaralan. Lumabas si Daniel sa kotse at nahulog ang kanyang mga gamit. Habang kinukuha ni Kate ang mga gamit niya, biglang pinaandar ni Esther ang kotse habang si Max ay nasa loob pa. Sa takot, hinabol ni Kate ang kotse hanggang sa huminto ito sa nakabundok na ninyebe. Sa gabi na yun, nagpunta sa bahay nila si Dr. Browning at sinabi ni Kate na nakakasiguro siya na nakapark ang kotse. Samantala, pinagtatakpan naman ni Max si Esther dahil sa takot. Ipinakita ni John sa kanila ang pangalawang bote ng alak na natagpuan ni Esther. Sinabi ni Dr. Browning kay Kate na may inireserbang lugar para sa kanya sa isang sentro ng rehabilitasyon, pero sinabi ni Kate ang kanyang panig ng kwento tungkol sa alak pero hindi sila naniniwala sa kanya. Iniisip ni John na siya ay nagmamanipula kaya binigyan niya si Kate ng 1 linggo para pumunta sa rehab at kung hindi, aalis siya at dadalhin niya ang mga bata. Samantala, sinabi ni Esther kay Max na papatayin niya ang kanyang ina kung magsusumbong ito sa kanila. Kalaunan, pumasok si Daniel sa kwarto ni Max at sinabi ni Max ang lahat sa kanya, gaya ng tungkol kay Sister Abigail at ang sa treehouse. Sinabi ni Daniel na kukunin niya sa treehouse ang mga gamit at mga ebidensya pero narinig ito ni Esther. Nagising si Kate ng madaling araw at palihim na pumasok sa kwarto ni Max nang biglang binuksan ni Esther ang ilaw. Nagtatalo sila nang ipinakita ni Esther sa kanya ang diary ni Max at binasa niya ito. Binibilog niya ang isipan ni Kate, pero hindi nagpabiktima si Kate dito. Kinabukasan, tinawagan ulit ni Kate ang bahay ampunan pero nang wala siyang nakuhang impormasyon, pumunta siya sa kwarto ni Esther para kunin ang kanyang Biblia. Nahanap niya ito sa loob ng isang laruan at nakita niyang may mga larawan ng mga lalaki sa loob nito. Nakita niya rin ang mga salitang Sarn Institute, at agad na hinanap ang kahulugan nito sa online. Tinawagan niya ang numerong nahanap niya at sinabi sa kanya na ang institute ay isang ospital para sa mga taong may problema sa pag-iisip at hindi isang bahay ampunan.
Samantala, tumakas si Daniel sa bahay para kunin ang mga gamit sa treehouse, ngunit hindi niya alam na sinundan siya ni Esther at ibinuhos ang gasolina sa mga gamit, pagkatapos ay sinindihan ito. At sinabuyan niya din ng gasolina si Daniel. Nagawa ding maikulong ni Esther si Daniel sa loob ng treehouse. Doon ay sumisigaw siya at humihingi ng tulong sa kanyang ina pero abala ito sa pag-eembestiga tungkol kay Esther. Dahil natutupok na ng apoy ang treehouse kaya umakyat si Daniel sa bubungan, at umiiyak na humihingi ng tulong. Sa hindi inaasahang pangyayari, nahulog si Daniel at tumama ang katawan sa isang kahoy, pagkaraan ay dumiretso siyang lumagapak sa lupa, kung saan pinanunood lamang siya ni Esther. Hindi nagtagal, nakita ni Kate ang apoy, habang si Esther naman ay papalapit kay Daniel upang patayin ito gamit ang bato. Buti na lamang ay itinulak siya ni Max palayo at dumating na si Kate bago pa man niya tuluyang mapatay si Daniel. Sa ospital, kung saan naroon ang lahat, pumasok ang doktor at sinabi na malubha ang nangyaring injury sa leg ni Daniel kaya baka hindi na maalala ang mga nangyari. Pagkatapos, sinabi ni Kate kay John ang nalaman niya tungkol kay Esther, pero hindi pa rin siya naniniwala sa kanya. Habang sila ay nag-aaway, pumunta si Esther sa kwarto ni Daniel ngunit alam ni Max ang pakay ni Esther kaya sinundan niya ito. Sa kwarto, tinakpan ni Esther ang mukha ni Daniel gamit ang unan, habang si Max naman ay dali-daling pumunta sa kanyang mga magulang upang magsumbong. Tumunog ang alarm sa kwarto ni Daniel at binuhay siya ng mga doktor. Sa galit, sinampal ni Kate si Esther, ngunit hinawakan siya ng mga staff at tinurukan ng gamot. Sa pangyayari, nahulog niya ang kanyang cellphone kaya hindi niya nasagot ang isang tawag sa telepono. Ilang sandali pa ang lumipas, nagising si Kate at agad na nagtanong tungkol kay Daniel. Nagmamakaawa siya kay John na huwag payag ang makalapit si Esther kay Max, habang siya ay nananatili sa ospital. Sa gabing yun, tinanggal ni Max ang kanyang hearing aid at pinapatulog na siya ng kanyang ama. Pumasok si Esther at palihim na kinuha ang hearing aid habang hinahalikan siya sa noo. Pagkatapos, pumunta si John sa sala at uminom ng alak para ma-refresh. Pagkaraan ay lumabas si Esther na nakadamit ng pang-adult at umupo sa tabi niya upang subukang landiin, ngunit hindi naman naiintindihan ni John kung ano ang nangyayari. Sinubukan siyang halikan ni Esther, ngunit umiwas siya. Sinabi niya na hindi niya siya mahal na katulad ng pagmamahal niya kay Kate. Pinagsabihan din siya ni John na pumunta sa kanyang kwarto, ngunit sinabi ni Esther kay John na huwag siyang kausapin na parang isang bata. Sinabi ni John na tatawagan niya ang bahay ampunan kinabukasan tungkol sa kanyang mga inaasal. Kaya dali-daling pumunta si Esther sa kanyang kwarto at umiyak. Samantala, nakatanggap si Kate ng tawag mula sa isang doktor sa Sarn Institute. Nakilala niya si Esther at sinabihan niya si Kate na ilabas ang kanyang pamilya sa bahay, pagkatapos ay tumawag ng pulis. Sinabi rin ito sa kanya na si Esther ay hindi isang bata, kundi mayroon siyang uri ng isang kondisyon sa katawan dahilan kaya nagmumukha siyang isang bata at siya ay isang matandang babae na. Si Esther ay isa sa mga pinakabayolenteng pasyente sa ospital at nang siya ay nanlaban sa kanyang pagkakatali, nag-iwan iyon ng mga peklat sa kanyang mga kamay at leeg. Sinabi pa ng doktor kay Kate na nakapatay na si Esther ng halos nasa 7 tao. Nagmamadali na umuwi si Kate, naguguluhan kung paano siya niloko. Sa bahay, pinagtatapon ni Esther lahat ng gamit sa kanyang kwarto at tinanggal ang lahat ng kanyang make-up na ginamit para itago ang kanyang totoong itsura na hindi siya isang maliit na bata. Pagkatapos, pumunta sa kwarto ni Esther si John upang tingnan siya at natagpuan ang kanyang mga ginawang painting sa pader. Tumatawag si Kate sa kanya habang siya ay nagmamaneho pa uwi, ngunit nawala ng kuryente sa bahay bago pa niya masagot ang telepono, kaya tinawagan na ni Kate ang pulisya. Habang hinahanap ni John ang ilaw sa madilim na bahay, bigla siyang sinaksak ni Esther. Hindi makagalaw si John ngunit buhay pa siya kaya patuloy siyang sinasaksak ni Esther hanggang sa siya ay mapatay niya. Nakita ni Max ang ginawa ni Esther at siya na ngayon ang isusunod na target nitong patayin. Nag-drive si Kate nang mabilis pa uwi sa bahay para puntahan ang kanyang pamilya hanggang siya ay mabangga dito at agad na umakyat papunta sa itaas. Doon ay natagpuan niya si John na wala ng buhay. Pagkatapos ay napagtanto niya na si Max ay nasa panganib at sinubukan niya itong hanapin. Nagpunta siya sa kwarto at hinahanap ito, ngunit nang hindi niya matagpuan ay dumiretso siya sa banyo. Nang biglang binaril siya ni Esther sa bintana, buti na lang ay ligtas naman si Kate dahil nakapagtago ito sa gilid ng bintana at hindi na siya nakita ni Esther.
Nagtago naman si Max sa garden ngunit hinahanap naman siya ni Esther, na papunta na din para sa kanya doon, kung saan tinitignan siya ni Kate mula sa isang glass roof. Binaril muli siya ni Esther, pagkatapos ay nakita niya si Max at binaril din niya ito. Sinusubukang makatakas ni Max habang binabasag naman ni Kate ang glass roof hanggang sa mahulog siya sa ibabaw ni Esther kasama ng mga salamin. Makalipas ang ilang sandali, nagpunta si Max sa pinagbagsakan nila at ginigising si Kate. Nang magkamalay, kinuha agad ni Kate ang baril at sinama na niya si Max at umalis. Iniwan na nila si Esther at lumabas sila papunta sa kagubatan. Pagkaraan, dumating ang mga pulis at pinasok ang bahay. Ngunit hindi na nila nakita si Esther doon. Sa madilim na kagubatan, hinahabol sila ni Esther, na may dalang kutsilyo upang patayin hanggang sa maglaban ang dalawa at sabay na nahulog sa frozen lake habang si Esther ay walang tigil na sinusubukang patayin si Kate. Nakuha ni Max ang baril at binaril ang yelo, na siyang naging dahilan ng pagkahulog nila sa malamig na tubig at doon ay naglaban sila hanggang sa mapahina ni Kate si Esther. Habang umaakyat si Kate sa itaas ng frozen lake, hinawakan ulit siya ni Esther at nagmamakaawang nagsasabi na huwag siyang hayaang mamatay doon. Ngunit hindi nag-alinlangan si Kate at sinipa niya si Esther pabalik sa lake na siyang dahilan ng tuluyang pagkamatay ni Esther. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!